Marshall Peak, Kabanata 4149. Nakangiti ng nakakaloko. Pang, 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 pang. Gusto siyang hampasin ng Lady Boss, ngunit walang lakas si Yang Kai para lumaban. Gayunpaman, ang Lady Boss ay pinalo siya ng husto at hindi gumamit ng maraming lakas, ni hindi niya ginamit ang kanyang lakas ng Heaven Opening Realm. Makapal at matigas ang balat ni Yang Kai, kaya paano siya matatakot sa isang bagbog lang. Bumalik sa first in, may iba pa na binugbog pa ng Lady Boss. Matapos siyang bugbugin ng ilang sandali, biglang hinawakan ng Lady Boss ang tenga ni Yang Kai at hinayla siya sa mukha nito. Nang makita niya itong ngumisi ng pilyo, napanganga siya at sinabing, "Mabahong brat, bakit ang saya-saya mo pagkatapos mong bugbugin?" Ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Basta masaya ka, paanong hindi siya magiging masaya?" Magmula nang siya ay dumating sa mundong ito, ang Lady Boss ang siyang higit na nag-aalaga sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng maraming proteksyon at pag-asa. Noong una siyang sumali sa first in, si Yang Kai ay labis na naiinis, ngunit habang unti-unti nilang nakikilala ang isa't isa, ang pagtanggi na ito ay napalitan ng init. Sa ilang kadahilanan, ang Lady Boss ay nagbigay sa kanya ng isang napakainit na pakiramdam, na para bang siya ay isang miyembro ng pamilya na matagal nang nawala. Ang mga salitang ito ay pamilyar, na parang naglakbay sila pabalik sa panahon ng maraming taon. May isang taong nakatayo sa kanyang harapan na maraming beses nang nagsabi ng mga katulad na salita. Ang Lady Boss ay bahagyang wala sa isip, at isang mukha ang hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang mga mata. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga iniisip at itinaas ang kanyang kamay para katukin ang ulo ni Yang Kai, marahas na sinabing, "Huwag mong isipin na papakawalan kita ng ganoon lang. Tatandaan ko ang utang na ito at dahan-dahan kong babayaran ito sa iyo sa hinaharap." Anong utang? Ito ay walang iba kundi ang utang na nag-alala sa kanya sa loob ng mahigit 100 taon. Ngumisi si Yang Kai, mas masayang ngumiti, paulit-ulit na tumango bilang pagsang-ayon. Inilibot ng Lady Boss ang kanyang mga mata sa kanya, pagkatapos ay tumalikod at sinabi sa isang makalumang matandang lalaki na may puting buhok at balbas sa tabi niya. "Ito si Great Master Wu Liang, ito ang aking walang kwentang katulong. Narito siya para guluhin ang Great Master para harapin ang Spirit Array dito." Nang marinig ito ni Yang Kai, paanong hindi niya malalaman na ang matandang ito ay isang Formation Master na inimbitahan ng Lady Boss. Nagmamadali siyang humakbang at yumuko. Binabati ni Junior Yang Kai ang Great Master Wu Liang. Pinaikot ni Great Master Wu Liang ang kanyang triangular na mata at hiniskan si Yang Kai mula ulo hanggang paa. Nang makitang isa lang siyang taga-Emperor Realm, natural na hindi niya ito sineseryoso. Tumango siya sa Lady Boss at sinabing, "Dahil inimbitahan ni Madam ang matandang master na ito dito, natural na gagawin ng matandang master na ito ang lahat ng kanyang makakaya." Ang matandang master na ito ay naobserbahan ang magandang porma sayon na ito mula sa periphery kanina. Hindi masama, ngunit marami pa ring kuwang para sa pagpapabuti. Gayunpaman, ang matandang master na ito ay kailangan pa ring obserbahan ito sandali bago gumawa ng desisyon. Siyempre, matamis na ngumiti si Lady Boss at itinagilid ang kanyang ulo para sumenyas kay Yang Kai. Nagmamadaling sinabi ni Yang Kai, "Luzu, ilibat mo sa paligid si Great Master Wu Liang." Si Luzu, na bumalik kasama ang Lady Boss at ang iba pa, ay agad na sumagot, "Oo." Inilahad niya ang kanyang kamay at sumenyas. "Grandmaster, pakiusap." Bahagyang tumango si Great Master Wu Liang at naging isang bahid ng liwanag at sumugod pasulong. Mahigpit na sumunod si Luzu sa likuran. Nang makita ito, natahimik si Yang Kai. Ang Wu Liang Grandmaster na ito ay isang mapagpasyang tao. Noong una, nais ni Yang Kai na bigyan ng welcome dinner ang Lady Boss at ang iba pa at hayaan itong si Wu Liang Grandmaster na magpahinga sandali bago siya hayaang kumilos. Sino ang mag-aakala na ang Wu Liang Grandmaster na ito ay magmumungkahi na mag-obserba muna? Ito ang natural na gusto ni Yang Kai. Mas maagang naayos ang porma sayon, mas maaga siyang makakahanap ng oras para gawin ang iba pang mga bagay. Ang taong natagpuan ng Lady Boss ay napaka-maaasahan. Pagkaalis ni Great Master Wu Liang, ang Lady Boss at White Seven na lang ang natira. Sinundan din sila ni Lao Bai sa pagkakataong ito at tumayo sa likod ng Lady Boss, nakatingin kay Yang Kai nang nakangiti. Gayunpaman, mayroong maraming pagkakasala sa ngiting iyon. Pagkatapos ng lahat, nang marating niya ang 5th grade Heaven Opening Realm, agad siyang umalis upang hanapin ang Lady Boss at iniwan si Yang Kai mag-isa. Kung hindi lang siya nababalisa sa oras na iyon at isinama niya si Yang Kai, marahil ay hindi na magkakaroon ng ganoong karaming problema mamaya, at hindi mawawala si Yang Kai ng higit sa isang dekada. Sa lahat ng mga taon na ito, ang Lady Boss ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Yang Kai, kaya paanong hindi mag-aalala si Lao Bai?
Sa tuwing naiisip niya iyon, sisisihin niya ang sarili at lihim na pagsisisihan ang naging desisyon niya noong mga oras na iyon. Ngayon, nang makita niyang si Yang Kai ay lumitaw sa kanyang harapan na buhay at sumipa, si Lao Bai sa wakas ay naibsan ng malaking bato sa kanyang puso. Nagtama ang kanilang mga mata, at bahagyang tumango si Yang Kai sa kanya. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin sa likuran niya. Mula nang sundan siya ni Yuhi dito, nakayuko na siya at napapakagat-labi. Mukha siyang hindi mapakali, para siyang bata na nagkamali at kaharap ang kanyang mga magulang. Yuhi, mahinang tawag ni Yang Kai. Gumalaw si Yuhi ng ilang hakbang nang may kahirapan at dumating sa harap ng Lady Boss, at pagkatapos ay sinabi niya sa isang boses na parang bulong ng lamok. Big sister. Kumilos ang Lady Boss na parang hindi niya narinig, at hindi man lang siya pinapansin. Tumingin lang siya kay Yang Kai at sinabing, medyo pagod na ako sa pagtakbo. Paano ako makakapagpahinga? Kunin mo ako. Habang nagsasalita siya, diretso siyang lumagpas kay Yuhi. Biglang namutla ang mukha ni Yuhi. Naramdaman din ni Yang Kai ang pananakit na ulo. Sa katunayan, hindi niya alam kung ano talaga ang awayan ng dalawang babaeng ito. Nahulaan lang niya na dapat ay pamilyar na pamilyar sila sa isa't isa bago ito, ngunit naging magkaaway sila sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos nito, nakipagsabuatan pa si Yuhi kay Chijin at sa iba pa mula sa Golden Rainbow State at ginamit ang Sunlock Ground na kinokontrol ng Golden Rainbow State para ilabas ang ahas mula sa butas nito at iguhit ang Lady Boss at Bai Chi. Nang sumulong si Lao Bai sa Heaven Opening Realm, lahat sila ay umatake. Kahit na sinubukan ng Lady Boss ang kanyang makakaya, hindi niya ito nagawang protektahan ng lubusan. Nabigo ang pagsulong ni Lao Bai sa huling hakbang, at siya ay nasa napipintong panganib. Si Lao Bai ay isang pinagkakatiwalaang katulong ng Lady Boss at sinundan siya ng maraming taon. Kaya naman masasabing ang walang kamatayang sama ng loob ay hindi na mareresolba. Kumalma ka dito, ano bang pinaglalaroan mo? Sinadya pa rin ni Yang Kai na aliwin si Yuhi nang marinig mula sa unahan ang mabangis na boses ng Lady Boss. Hindi siya naglakas loob at sinulyapan ng paumanhin si Yuhi bago siya nagmamadaling hinabol. Ang mukha ni Yuhi ay lalong namutla habang siya ay nanginginig na parang pugo sa lamig ng taglamig. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Lao Bai. Kung alam mong mangyayari ito, hindi mo na sana ginawa ito sa simula pa lang. Kailangan mong bayaran palagi ang halaga para sa pagkakamali. Nagulat si Yuhi. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa ibabaw at sumigaw ng hindi sinasadya. Ikaw. Buhay ka pa. Sa lahat ng mga taon na iyon, personal niyang nasaksihan ang pagsulong ni Bai Chi sa Heaven Opening Realm habang ang Five Elements ay nasa kaguluhan, at ang Minor Universe World na kakaporma pa lang ay nagpakita ng mga senyales ng pagbagsak. Sa ganitong mga kalagayan, masasabing nabigo ang pag-unlad, at anuman ang mangyari, imposibleng baligtarin ang sitwasyon. Palagi niyang iniisip na si Bai Chi ay namatay sa Sunlock Ground. Dati, palaging nakayuko ang kanyang ulo habang sinusundan si Yang Kai, at ang kanyang isip ay magulo. Kaya, hindi niya napansin ang aura ni Bai Chi. Sa sandaling ito, nabigla siya nang makita niya ng personal si Bai Chi. Tiningnan siya ni Bai Chi nang walang pakialam at sinabing, kung namatay ako, malamang patay ka na ngayon. Kung namatay si Bai Chi, tiyak na hindi bibitawan ng Lady Boss si Yuhi at tiyak na papatayin si Yuhi para ipaghiganti si Bai Chi. Ito ay tiyak na dahil si Lao Bai ay nakatakas sa kamatayan kaya hindi pinatay ng Lady Boss si Yuhi sa pagkakataong ito. Dapat kang magpasalamat kay Yang Kai. Bahagyang bamantong hininga si Bai Chi. Naguguluhan si Yuhi. Hindi niya alam kung ano ang kinalaman nito kay Yang Kai. Sa lahat ng mga taon na iyon, pinigilan ng Lady Boss ang ilang mid-grade Heaven Opening Realm expert ng mag-isa. Habang unti-unting umuunlad ang labanan, si Bai Chi ay tila nasa bingit na ng kamatayan. Gayunpaman, binigyan siya ni Yang Kai ng ilang worldly elixir sa kritikal na sandali, pinatatag ang Minor Universe World sa loob ng kanyang katawan at hinayla siya pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Ang worldly elixir ay nakuha ni Yang Kai sa Heaven Void Hall sa Star Boundary. Ang bagay na ito ay napakabihirang. Ito ay isang bagay na maisisilang lamang kapag ipinanganak ang langit at lupa. Naglalaman ito ng lahat ng uri ng misteryo ng langit at lupa nang ipanganak ang langit at lupa. Kapag ang isang cultivator ay nagbukas ng isang minor universe sa loob ng kanyang katawan, ito ay katumbas ng pagbubukas ng isang minor universe. Ang worldly elixir ay maaaring magbigay daan sa isang cultivator na maunawaan ang lahat ng uri ng mga misteryo ng langit at lupa kapag ang langit at lupa ay ipinanganak. Natural, makakatulong ito kay Lao Bai sa kritikal na sandali. Sa oras na iyon, hindi alam ni Lao Bai kung ano iyon. Nang maglaon, pagkatapos niyang sabihin sa Lady Boss, nahulaan ng Lady Boss na malamang na ito ang worldly elixir. Walang sino man ang umasa na si Yang Kai ay magkakaroon ng gayong kayamanan sa kanyang pag-aari.
Ang worldly elixir ay isang kayamanan na maipanganak lamang kapag ipinanganak ang langit at lupa. Ang mga kondisyon para sa pagsilang nito ay lubhang malupit. Noong nakaraan, kahit na mayroon ito, matagal na itong dinambong na malinis. Maliban kung ang isa pang mundo ay biglang isinilang sa malawak na universo na ito, saka lamang ito magkakaroon ng pagkakataong lumitaw. Gayunpaman, gaano kahirap ang pagsilang ng isang mundo? Maaaring walang kahit isang kaso sa daan-daang libong taon. Kahit na ipinanganak ang isang bagong mundo, maaaring hindi ito magsilang ng worldly elixir. Ang Heavenly Void Hall sa Star Boundary ay napreserba ang napakasinaunang kapaligiran ng langit at lupa, kaya naman may mga labi ng worldly elixir. Hindi alam ni Yang Kai ang halaga ng item na ito, ngunit paanong hindi malalaman ng Lady Boss? Maaaring sabihin na hanggat ang isang cultivator ay mayroong item na ito, walang panganib na makapasok sa Heaven Opening Realm. Ang pagpasok sa Heaven Opening Realm ay hindi 100% rate ng tagumpay. Kahit na ang isang tao ay pinaikli ang kapangyarihan ng Yin, Yang, at ang 5 elements, kung gusto ng isa na buksan ang isang minor universe sa loob ng kanilang katawan ng walang sapat na pundasyon, mayroon pa ring posibilidad na mabigo. At kapag nabigo ang isa, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, ganap na malulutas ng worldly elixir ang problemang ito. Sa sandaling lumitaw ang gayong kayamanan, kahit na ang mga mapalad na paraiso ay maglalaban dito. Sino ang makakapaggarantiya na walang anumang panganib kapag lumampas sa Heaven Opening Realm? Mayroong ilang mga disipulo ng Blessed Land na namatay dahil sa mga nabigong tagumpay. Aminin mo nang maayos ang pagkakamali mo. Hindi masyadong nagpaliwanag si Bai Qi. Ito ay may kaugnayan sa worldly elixir, kaya hindi siya nang ahas na magsalita ng walang ingat. Sa ngayon, siya lang at ang Lady Boss ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Sa totoo lang, ang Lady Boss ay nag-aalala sa iyo nitong mga nakaraang taon. Nang inig ang maselang katawan ni Yuhi, at ang malamlam niyang mga mata ay biglang namulaklak sa liwanag. Tanging ang salitang, nag-aalala, ang patuloy na umuugong sa kanyang isipan. Hindi na mamalayan, natatakpan na pala ng luha ang mukha niya. Nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan, si Bai Qi ay nawala na. Pinunasan ang kanyang mga mata, si Yuhi ay nagmamadaling pumunta sa isang tiyak na direksyon. Sa gitnang bulwagan ng Earth Spiritual Land, hindi itinuring ng Lady Boss ang kanyang sarili bilang isang tagalabas. Tahimik siyang naglakad paikot-ikot. Dinala siya ni Yang Kai sa isang malaking bulwagan at sinabing, Lady Boss, maaari kang magpahinga dito sa hinaharap. Pagbalik ko, aayusin ko ang ilang mga katulong na maglilingkod sa iyo. Ngayong medyo kakaunti na ang mga tao sa Voidland, hindi magiging problema na maghanap ng ilang babae na pansamantalang gaganap bilang mga katulong. Sa anumang kaso, gagantimpalaan sila ni Yang Kai. Bakit ito? Sa tingin ko, ang katabi mo ay medyo maganda. Medyo mas maluwang. Lam-ingalinga ang Lady Boss at casual na sinabi. Nahihiyang sinabi ni Yang Kai. Ang katabing ito ay hindi masyadong maginhawa. Itinagilid ng Lady Boss ang kanyang ulo at tumingin sa kanya ng may kain na hinala. Anong nakakainis dito? May tinatago ka bang mistress? Hindi nakaimik si Yang Kai. Siyempre wala. Gayunpaman, ang katabi nito ay talagang kinuha. Ang Lady Boss ay may malinaw na pag-iisip at nahulaan ang katotohanan. Palihim niyang ipinadala ang kanyang boses kay Yang Kai. Si Zhu Jiayan ba iyon? Martial Peak, Kabanata 4150. Panunumpa sa Demon Heart ng Lady Boss. Hindi niya lubos na nalalaman ang nangyari kay Yang Kai sa mga nakaraang taon. Habang papunta rito, nagtanong na siya tungkol dito kay Luzo. Hindi masyadong nagtago si Luzo. Dahil humingi ng tulong si Yang Kai sa Lady Boss, nangangahulugan ito na nagtiwala ito sa kanya, kaya nagpahayag siya ng maraming impormasyon tungkol sa Great Cosmological Realm. Hindi nakakagulat na alam ng Lady Boss ang tungkol sa pagkakaroon ni Zhu Jiayan. Mataimtim na tumango si Yang Kai. Nagtanong ang Lady Boss, maaasahan ba siya? Si Zhu Jiayan ay isang Holy Spirit Heavenly Moon Demon Spider, isang pag-iral na katumbas ng high-grade Heaven Opening Realm. Sa pagharap sa gayong eksperto, maging ang Lady Boss ay nakaramdam ng pressure. Kung siya ay hindi mapagkakatiwalaan, ito ay magiging mahirap. Ipinadala ni Yang Kai, huwag kang mag-alala, Lady Boss. Ang babaeng iyon ay nanumpa sa kanyang pinagmulan. Hindi siya nagbibiro, mabuti yan. Bahagyang tumango ang Lady Boss. Ang pinagmulan ng isang divine spirit at ang selyo ng isang martial artist ay parehong pundasyon ng katawan ng isang tao. Ang isa ay hindi madaling gumawa ng isang panunumpa tungkol dito. Kapag ang isa ay sumalungat dito, tiyak na magdudulot ito ng pinsala, at malamang na ang pinsala ay hindi na mababawi. Lumingon siya at umupo sa isang upuan, ay nalalayan ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay, at nakangiting sinabi.
Sabihin mo sa akin ang tungkol sa nangyari sa Great Cosmological Realm. Narinig lamang niya ang tungkol sa Great Cosmological Realm at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong makapasok dito. Para sa isang cultivator ng 3,000 mundo, ang Mystic Realm na ito ay isang maalamat na pag-iral, kaya natural na napaka-curious niya tungkol dito. Dahil gusto niyang malaman, walang itinatago si Yang Kai. Agad siyang umupo at nagsimula sa simula. Nang marinig na nahuli siya ni Yuhi at dadalhin siya sa Kuiwei Palace, malamig na bamantong hininga ang Lady Boss. Nang maglaon, hindi sinasadyang natangay siya sa fog ng Great Cosmological Realm sa Star City, at nagpakita siya ng nag-aalalang hitsura. Bagamat nakatakas na ngayon si Yang Kai at nakabalik ng ligtas, tiyak na nakaranas siya ng maraming panganib sa daan. Sa Great Cosmological Realm sa loob ng higit sa 10 taon, nilabanan niya ang Beast Tide sa simula at halos nakatakas siya sa kamatayan. Pagkatapos ay kinuha niya ang Earth Dragon at Red Flood Dragon, pumasok sa Red Star City, at nakipaglaban sa Thunderlight Sword Pavilion sa Origin Magnet Mountain, at sumikat. Sa labas ng Star City, naintindihan niya ang Divine Technique at napatay niya ang libu-libong tao mula sa Thunderlight Sword Pavilion ng mag-isa, na nagtatag ng isang hindi magagapi na Marangel na figure. Kasama ang ilang mga disipulo mula sa Heavenly Blessed Land, pumunta siya sa karagatan at nakipaglaban sa Sea Race. Tumakas siya para sa kanyang buhay mula sa Kunsharp. Nagtago si Zujiayan sa Star City at pinili siya bilang kanyang tagapagdala. Pagkatapos, bumukas ang Land of Elders. Maraming tagapagdala ang nakipaglaban sa kanilang talino at tapang, at si Yang Kai ang nanguna. Pagkalabas nila sa Land of Elders, isa na namang labanan ng buhay at kamatayan. Sa kabuuan, ang nakalipas na 10 taon ay lubhang kapanapanabik, ngunit puno rin ng panganib. Habang nagsasalita si Yang Kai, pumasok din si Bai Qi at tumayo sa likod ng Lady Boss para makinig ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkahumaling, at nais niyang makuha niya ang kanyang lugar at maranasan ang maraming magagandang bagay sa Great Cosmological Realm. Ang Lady Boss ay nakangiti sa buong oras, ngunit ang kanyang ngiti ay malinaw na nagtatago ng matinding pag-aalala. Hindi napansin ni Yang Kai, ngunit sinasadya o hindi sinasadyang pinalaki ang mga kontribusyon ni Yuhi, na sinasabi sa Lady Boss na kung hindi dahil sa tulong ni Yuhi sa Great Cosmological Realm, hindi niya makakamit kung ano ang mayroon siya ngayon. Ngumiti ang Lady Boss nang walang sinasabi. Paanong hindi niya alam ang iniisip nito? Nang makitang hindi niya binago ang kanyang ekspresyon, si Yang Kai ay wala ring magawa. Tanging bati niya, ang dami mong sinabi, Lady Boss, uminom ka. Sa labas ng bulwagan, ibinaba ni Yuhi ang kanyang ulo at pumasok na may dalang tasa ng mabangong tsaa. Nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa para sa Lady Boss at Yang Kai, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at tumayo sa harap ng Lady Boss, naghihintay sa kanyang mga order. Kinuha ni Yang Kai ang tasa at ginamit ang takip ng pag-inom ng tsaa para pagmasdan ang sitwasyon, ngunit nakita niyang walang pakialam ang Lady Boss at pumikit dito. Walang magawa, mapapatingin lang siya kay Laobay. Naunawaan ni Laobay at tumingin ng maluwag sa loob, sinabing, Lady Boss, hindi mo ba ako madalas naturuan na ang daan ay nasa ilalim ng mga paa ng isang tao, at dapat na umasa na magiging pabigat lang. Ang Lady Boss ay humigop ng tsaa at inihagis ang tasa sa mesa, nagsaboy ng tsaa kung saan-saan. Sino ang nagtanong sa iyo na magsalita ng labis? Nakangiting sabi ni Bai Qi. Oo, sinabi ko na dapat akong sampelan. Habang sinasabi niya ito, marahan niyang sinampal ang kanyang bibig ng 2 beses, na tila isang katulong ng aso, na nagpatigil kay Yang Kai. Malamig na sumangot ang Lady Boss. Tumakas ka mula sa kamatayan at namuhay ng mapayapang buhay sa loob ng higit sa 10 taon. Natatakot ako na nakalimutan mo na kung sino ang naglagay sa iyo sa panganib. Kung hindi ka nailigtas ni Yang Kai, paano ka pabuhay ngayon? Natatakot ako na ang kaluluwa mo ay nakakalat. Nang marinig ito, mataimtim na sinabi ni Bai Qi. Sino man ang may pagkapuot sa hamak na ito, at sino man ang tumulong sa hamak na ito, maaalala ito ng abang ito sa puso ng abang ito. Natural, ang abang ito ay hindi maglalakas loob na kalimutan ito. Itinuro din sa amin ni Lady Boss na dapat masiklian ang kabaitan, at ang puot ay dapat ipaghiganti. Dahil ito ang kaso, ang hamak na ito ang unang maghihiganti para sa araw na iyon. Habang sinasabi niya ito, bigla siyang sumigaw kay Yuhi. Yuhi, noong araw na iyon ay nakipagsabuatan ka kay Chijin at sa iba pa para sirain ang aking landas ng pagunlad, at muntik na akong mamatay. Ang puot na ito ay ganap na hindi mapagkakasundo, patayin kita para mabayaran ang pabor ng araw na iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampos si Yuhi, at biglang napuno ng hangin ang aura ng World Force. Sa ilalim ng palad na ito, wala man lang awa. Namutla sa takot si Yang Kai at nagmamadaling sumigaw.
Old Bai, tumigil ka. Ngunit si Bai Chi ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm na ngayon. Kahit na hindi pa siya na-promote ng matagal, hindi ito isang bagay na makakalaban ni Yang Kai. Sa oras na nag-react siya, ang palad ni Bai Chi ay mabangis na nakatatak sa balikat ni Yuhi. Si Yuhi ay nagpakawala ng mahinang pag-ungol, at ang tunog ng pagkabali ng mga buto ay lumabas mula sa kanyang balikat. Ang kanyang buong katawan ay lumipad palabas na parang isang sako ng basahan, at ang world force ay nagngangalit sa kanyang katawan. Sa kalagitnaan ng hangin, iniluwa niya ang isang bibig ng dugo, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Sa ilalim ng palad na ito, binawi ni Bai Chi ang kanyang kamay at muling tumayo sa likod ng Lady Boss. Nakangiting sabi niya, "Lady Boss, nakaganti na ako. Sa kasamaang palad, hindi ako sapat para patayin siya." Ha! Sa wakas, na-promote na rin ako sa 5th grade Heaven Opening Realm sa loob ng maraming taon. Pambihira talaga. Antong hininga siya na para bang hindi talaga siya sapat. Maaliwalas ang mukha ng Lady Boss, at kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ang kanyang magagandang mata ay tumitig kay Yuhi nang hindi kumukurap, at ang kanyang divine sense ay mabilis na nasuri. Sinugod na ni Yang Kai ang gilid ni Yuhi at pinatayo siya. Kinabahan siya na muntik na siyang mamatay. "Kamusta ka?" Bagamat hindi sapat ang kanyang cultivation para pigilan si Bai Chi, ngayon lang din niya nakita ang eksena. Nang sumalakay si Bai Chi, hindi man lang lumaban si Yuhi. Hindi sapat na mabilis ang kanyang reaksyon, ngunit hindi niya naisip na lumaban. Dahan-dahang umiling si Yuhi, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Marahan niyang itinulak si Yang Kai palayo at tumingin kay Bai Chi nang may pasasalamat. Alam niya na nagpigil si Bai Chi. Kung hindi, sa parehong antas ng paglilinang, ganap na kayang kitilin ni Bai Chi ang kanyang buhay sa ilalim ng premise na hindi siya lumaban. Sa ilalim ng palad na ito, siya ay nagmukhang labis na kahabag-habag, ngunit sa katunayan, hindi siya nagdusa ng anumang malubhang pinsala. Makaka-recover siya pagkatapos magpagaling ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Nang makita ito, hindi na siya pinilit ni Yang Kai. Puno ng mga iniisip ang kanyang isip, at mabilis siyang nag-react. Tulad ng sinabi ni Bai Chi noon, nakipagsabuatan si Yuhi kay Chijin at sa iba pa para sirain ang kanyang landas ng pagunlad. Ang gayong matinding puot ay masasabing hindi mapagkakasundo. Kung hindi niya maipasa ang pagsubok na ito, paano makikitungo ng mabuti ang Lady Boss kay Yuhi? Kung talagang gagawin niya iyon, magpapalamig lang ito sa puso ni Bai Chi. Ang hindi pagkito sa buhay ni Yuhi sa sandaling makita niya ito ay wala na sa konsiderasyon sa dati nilang pagkakaibigan. Ngayong personal nang gumawa ng hakbang si Bai Chi upang lutisin ang puot na ito, ang iba pang bagay ay madaling hawakan. Sa pagtingin sa kinakabahang ekspresyon ng Lady Boss, halatang nag-aalala siya sa mga pinsala ni Yuhi. Nang makitang tila maayos na siya, tuluyang napahinga ng maluwag ang kanyang mahigpit na nakakuyom na mga kamao. Pinunasan ni Yuhi ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Lady Boss. Lumuhad siya sabay kulog at ibinaba ang ulo. Ang kanyang magandang buhok ay nakatikip sa kanyang mga mata habang siya ay mahinang tumawag. "Big Sister." Gumalaw ang mapupulang labi ng Lady Boss, at ang kanyang boses ay malamig na parang bakal. "Mula sa sandaling nakipagsabuatan ka kay Chijin at sa iba pa, natapos na ang aming magkapatid na relasyon. Huwag mo akong tawaging Big Sister sa hinaharap. Wala akong kapatid na katulad mo." Nanginginig ang maselang katawan ni Yuhi habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. "Mali ako, mali ako. Kailangan mong tahakin ang sarili mong landas. Walang tama o mali." Ang Lady Boss ay dahan-daang umiling. "Hindi ko muna ipagpatuloy ang usapin ni Senior Bai sa iyo sa ngayon. Siya ay maswerte kung tutuusin. Ngunit huwag kalimutan, gumawa ako ng isang makamandag na panunumpa sa Land of Silongsan." Biglang nanginig ang figure ni Yuhi nang marinig niya ito. Naging solemn na rin ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang bagay na pinakakinakabahan niya ay nangyari na sa huli. May ilang tao na nakipagsanib puwersa kay Yuhi sa Land of Silongsan. Bukod kay Chijin na isang 6th grade Heaven Opening Realm, nariyan si Ling Changkyo na isang 5th grade Heaven Opening Realm mula sa Myriad Altar, si Elder Shu na isang 4th grade Heaven Opening Realm mula sa Tempest Auction House, at sa wakas, Hai Pingle na isang 6th grade Heaven Opening Realm mula sa Thoughtless Heaven ay lumitaw. Si Elder Shu ay pinatay ni Yang Kai gamit ang huling Golden Annihilation Plume, at ang kanyang kaluluwa ay nagkalat na matagal na ang nakalipas. Sa oras na iyon, nang makita niyang nabigo si Senior Bai sa kanyang pagunlad at hindi na niya maibalik ang sitwasyon, ang Lady Boss ay nanumpa sa kanyang galit. "Isinusumpa ko na hindi ako asenso sa 7th grade Heaven Opening Realm hanggat hindi ko pinapatag ang iyong punong tanggapan." Ito ang paliwanag na ibinigay niya kay Senior Bai. Ang gayong dakilang panunumpa ay hindi maliit na bagay.
Kapag nagawa na ito, hindi na ito maalis. Sa madaling salita, kung hindi ito magagawa ng Lady Boss, wala na talaga siyang pag-asa na umaban sa 7th grade sa kanyang buhay. Noong panahong iyon, ang dakilang sumpa na ito ay nauugnay sa tatlong tao, sina Chi Jin, Ling Changkyo, at Yu He. Si Hai Pingel ang huling nagpakita, kaya walang kinalaman ang sumpa na ito sa kanya. Sa madaling salita, kung gusto ng Lady Boss na umaban sa 7th grade Heaven Opening Realm, ang tatlong puwersang ito ang magiging mga hadlang na humahadlang sa kanyang landas, at kailangan niyang sipain sila. Natural na hindi ito makakalimutan ni Yu He, kaya sa sandaling magsalita ang Lady Boss, alam niya na walang puwang para sa negosasyon. Yumuko si Yu He, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Hindi ako nang ahas na hadlangan ang landas ng pagsulong ni Big Sister. Nagpapasalamat si Little Sister sa kabaitan ni Big Sister sa paglinang sa akin noong mga nakaraang taon." Muli niyang itinaas ang kanyang ulo at sumulyap kay Yang Kai, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Masama ang pakiramdam ni Yang Kai, at sumigaw siya sa mahinang boses. "Anong ginagawa mo?" Ang World Force ay lumundag at iniwas si Yang Kai sa gilid, at pagkatapos ay itinaas ni Yu He ang kanyang kamay at marahas na idiniin ito sa kanyang noo. Hindi mapigilan ni Bai Qi na mapakilos. Hindi niya inasahan na si Yu He ay magiging mapagpasyahan. Upang hindi makahadlang sa landas ng pagsulong ng Lady Boss, gusto niya talagang magpakamatay dito. Malamang alam din niya na hindi siya papatayin ng Lady Boss. Ang dakilang sumpa na iyon ay ginawa lamang sa galit, at hindi niya inisip ang mga kahihinatnan. Sa sandaling ito, kung gusto niyang tanggalin ang dakilang panunumpa, si Yu He ay isang balakid. Ang mga mata ni Yang Kai ay malapit ng mamulat, at galit na galit niyang hinikayat ang Tao of Space, ngunit si Yu He ay isang 5th grade Heaven Opening Realm, at ang World Force ay tumawid, kaya paano siya makakalusot? Gayunpaman, ang palad na ito ay hindi tumama sa kanya sa huli. Ang Lady Boss ay nagpakita sa harap ni Yu He na parang multo, itinaas ang kanyang kamay, at hinawakan ang kanyang palso, at tumingin sa kanya na may komplikadong ekspresyon. Itinaas ni Yu He ang kanyang ulo, at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi, at ang kanyang mga mata ay kulay abo. Martial Peak, Kabanata 4151. Tatlong panukala, nagkatinginan sila. Lumambot ang puso ng Lady Boss, at bumantong hininga. "Bakit ka mag-abala?" Napakagatlabi si Yu He at umiyak na parang umiiyak na batang dilag. Inabot ng Lady Boss at hinawakan ang ulo ni Yu He. "Binuhat kita at pinalaki, kaya akin din ang buhay mo. Kung wala ang pahintulot ko, walang makakapatay sa iyo, pati na ang iyong sarili." Ibinaba ni Yu He ang kanyang ulo at sinabi sa nanginginig na boses. "Oo." Bahagyang hinikayat ng Lady Boss ang kanyang lakas, at si Yu He ay biglang umungol at bumagsak sa lupa, nawalan ng malay. Ang mga talukap ng mata ni Yang Kai ay kumaibot, at nakaramdam siya ng matagal na takot. Kung hindi lang biglang kumilos ang Lady Boss, baka namatay na talaga si Yu He sa harapan niya. Nakasama niya si Yu He sa Great Cosmological Realm ng higit sa 10 taon. Nagsawa na siya sa kanya at gustong kumawala, pero sa bandang huli ay inalalayan pa rin niya ito at pinagdaanan ang hirap at ginhawa kasama niya. Ngunit pagkatapos ng higit sa 10 taong pakikipag-ugnayan, hindi na pagtanto ni Yang Kai na ang ugali ni Yu He ay masyadong mapagpasyahan. Gayunpaman, bagamat ang Lady Boss ay ginawa siyang nawalan ng malay at pansamantalang pinatatag ang kanyang damdamin, mayroon pa ring problema. Iyon ang Great Demon Heart Oath ng Lady Boss. Kung hindi namatay si Yu He, ang kanyang Great Oath ng Heart Demon ay hindi matatanggal, at hindi niya magagawang lagpasan ang Heaven Opening Realm sa buhay na ito. Hindi niya alam kung mahihirapan si Yu He pagkagising niya. Sa isa pang buntong hininga, binuhat ng Lady Boss si Yu He sa baywang at pagkatapos ay pumasok sa isang silid sa inner hall, at inilagay siya sa isang kama. Sinundan siya ni Yang Kai at Lao Bai, tahimik silang dalawa. Tahimik na nakatingin sa taong natutulog sa kama, unti-unting lumambot ang ekspresyon ng Lady Boss, at dahan-dahan pa siyang naghum ng isang nursery rhyme, na parabang sinusuyo ang isang bata na matulog. Ang isang kamay nito ay nakahawak pa rin kay Yu He, marahan siyang tinatapik sa ritmo. Nagkatinginan sina Yang Kai at Lao Bai, pareho silang walang imak. Maya-maya, biglang nag-wave ng kamay ang Lady Boss sa kanila, at nagkaintindihan silang dalawa at sabay na umalis. Paglabas nila sa inner hall, inakbayan ni Lao Bai ang leeg ni Yang Kai at ipinulupot ang braso nito sa balikat nito, kumandat sa kanya. "Uminom tayo." Tawa ng tawa si Yang Kai, natural na hindi siya tumanggi. "Mabuti." Sa buong Trichiliacosm, si Lao Bai ay maaaring ituring na unang tunay na kaibigan na mayroon siya. Sa aspetong ito, kahit si Lao Fang ay hindi may kumpara sa kanya.
Pagkatapos ng lahat, nang makilala niya si Lao Fang sa Kikiao Land, pareho silang may sariling mga iniisip, at ang kanilang mga layunin ay hindi gaanong simple. Noong nasa Star City sila at sa First Inn, madalas umiinom ng alak sina Yang Kai at Lao Bai sa gabi. Pamilyar na silang dalawa dito. Hindi siya nakalayo, umupo siya sa lupa sa main hall sa labas. Si Yang Kai ay walang alak, ngunit si Lao Bai. At ito ay masarap na alak. Naglabas si Yang Kai ng malaking tumpok ng mga spirit fruit mula sa kanyang special ring. Lahat ito ay mga espesyalidad ng Great Cosmological Realm, at ito ay isang eye-opener para sa Lao Bai. Sa alak, iinom siya ng ligaw at malalasing. Sa oras na inilabas ng Lady Boss si Yuhi sa inner hall, 2 araw na ang lumipas. Sa abot ng mata, ang bulwagan ay ganap na gulo. Ang mga banga ng alak at mga hukay ng prutas ay nakakalat kung saan-saan, at ang makakapal na amoy ng alak ay lubhang masangsang. Sina Yang Kai at Old White ay parehong nakahandusay sa lupa, humihilik ng napakalakas kaya niyanig nito ang kalangitan. Galit na galit ang Lady Boss kaya baluktot ang ilong. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumingin sa dalawang kasama. Gisingin mo na sila. Nagmadali lumabas si Yuhi. Gumawa siya ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay at hinikayat ang kanyang lakas na marahan na umihip ng malamig na simoy ng hangin sa kanilang dalawa. Habang ang malamig na simoy ng hangin ay humampos sa kanilang mga mukha, ang dalawang nakahiga sa lupa ay nanginginig at dahan-daang nagising. Sa sobrang sakit ng ulo, dahan-daang umupo ng tuwid si Yang Kai at hinimas ang kanyang noo habang nakangiti ng mapait. Masyado na siyang nagpakasawa sa pagkakataong ito. Ito ay higit sa lahat dahil siya ay nasa isang estado ng mataas na tensyon mula nang magsara ang Land of Immortality. Ang pagdating ng Lady Boss ay nagdulot sa kanya ng isang mahusay na pakiramdam ng seguridad, at ang kanyang isip ay ganap na nakaka-relax. Hinimok niya ang kanyang lakas upang iwaksi ang natitirang alkohol sa kanyang katawan, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at nakita si Yuhi na nakatingin sa kanya na may nag-aalalang ekspresyon. Tuwang-tuwa siya at tumayo. Yuhi, gising ka na. Tumanggo si Yuhi nang hindi mahahalata, at pagkatapos ay itinuro niya ang Lady Boss sa kanyang harapan. Tumingin si Yang Kai at nakita ang ekspresyon ng Lady Boss na malamig ang lamig habang tinitigan siya ng masama, at hindi niya maiwasang umiwas. Nakipagbalikatan siya kay Lao Bai at ngumiti ng papuri. Napaka-promising niyong dalawa. Ang mukha ng Lady Boss ay puno ng galit na ekspresyon. Nagmamadaling sinabi ng dalawa na sabay-sabay. Alam namin ang aming pagkakamali. Hindi na kami mangangahas na gawin ito muli. Napakurap-kurap ang Lady Boss at naramdamang parang sumuntok siya ng bulak. Hindi niya napigil ang magnganga ang kanyang mga ngipin at magsabi, "Kung may susunod pa, itatapon ko kayong dalawa sa pool ng alak at lulunurin ko kayo." Paulit-ulit na tumanggo ang dalawa bilang pagsang-ayon. Tumayo si Yuhi sa likod ng Lady Boss at tinakpan ang bibig habang tumatawa. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo para sumulyap sa kanya, at nakahinga siya ng maluwag nang makita siyang nakangiti na parang bulaklak. Noong nakikipag-inuman siya kay Lao Bai kanina, nagtanong siya tungkol sa ilang impormasyon tungkol kay Yuhi. Si Lao Bai ay hindi nang ahas na magsabi ng marami, at sinabi lamang niya sa kanya na si Yuhi ay isang ulila na kinuha ng Lady Boss, at ang Lady Boss ang nagpalaki sa kanya at nagturo sa kanya kung paano magtanim. Ang relasyon nila ng Lady Boss ay masasabing parang magkapatid at ina. Hindi lang si Yuhi. Sa First Inn, si Lao Bai mismo, ang kusinero, at ang accountant ay lahat ay ganito. Gayunpaman, ang tatlo sa kanila ay hindi nakasama ng Lady Boss ng mas matagal kay Yuhi. Gayunpaman, tikom ang bibig ni Lao Bai kung bakit nagkabalikan silang dalawa. Talagang mahirap para sa kanya na sabihin ang mga ganoong bagay, kaya hiniling niya kay Yang Kai na tanungin mismo ang Lady Boss. Si Yang Kai ay walang lakas ng loob na gawin iyon. Kung tatanungin talaga siya, siguradong mababash siya ng Lady Boss. Si Great Master Wu Liang ay nakagawa ng kaunti sa pag-aayos ng Grand Formation, ngunit kailangan niya ang iyong kooperasyon, Yang Kai. Sumama ka sa akin upang makita siya. Sabi ng Lady Boss bago manguna. Nagmamadaling sinundan siya ni Yang Kai. Hindi nagtagal, muling nakipagkita ang grupo ng 4 kay Great Master Wu Liang. Sinamahan siya ni Lu Zhu sa gilid. Sa nakalipas na 2 araw, ilang beses na niyang sinundan si Great Master Wu Liang sa buong kawalan, at masasabing nasaksihan niya ang ilan sa mga kasanayan ng Formation Dao Grandmaster na ito. Hinahangaan niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Gaya ng inaasahan sa kandidatong pinili ni Madam Lan ng First Inn, talagang may kakayahan siya. Nagkita ang dalawang panig, at binati ng Lady Boss si Great Master Wu Liang. Hinaplos ng huli ang kanyang balbas, at sa sobrang lakas, itinuro niya. Madam Lan, maingat kung sinuri ang magandang porma sayon dito. Sa ngayon, may 3 plano na pipiliin mo. Hindi ko lang alam kung alin ang mas gugustuhin ni Madam.
Ngumiti ng matamis ang Lady Boss. Great Master, dapat mong malaman na ang lugar na ito ay hindi sa akin, at hindi rin sa First Inn. Ito ay sa aking subordinate. Nasa kanya pa rin ang pagpipilian. Lumabas si Yang Kai mula sa karamihan, at magalang na sinabi. Great Master, mangyaring bigyan ako ng ilang mga payo. Sinulyapan siya ng Great Master na si Wu Liang mula sa gilid ng kanyang mga mata, at sinabing. Ang unang opsyon ay tumatagal ng pinakamaliit na oras at nangangailangan ng pinakamababang dami ng mga materyales. Ang matandang ito ang aayusin nitong engranding pormasayon mo. Napataas ang isang kilay ni Yang Kai, na nag-iisip. Hindi ba ito naman talaga ang dahilan kung bakit kita hiniling na pumunta rito? Pinipigilan ang pagdududa sa kanyang puso, tinanong niya. Kung gayon, paano ang iba pang dalawang pagpipilian? Sinabi ni Great Master Wu Liang. Ang pangalawang opsyon ay ang pag-upgrade ng Grand Formation dito. Hindi ako nangangahas na magsabi ng masyadong marami, ngunit tiwala pa rin ako na madaragdagan ko ang kapangyarihan nito ng 20%. Gayunpaman, ang unang opsyon ng ang Dharma Idol Sect ay kukuha ng mas maraming oras at mangangailangan ng mas mataas na presyo. Konserbatibong pagsasalita, ang halaga ay doble kaysa sa unang opsyon. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai nang marinig niya ito. Ang protection na Grand Formation ng Void ay orihinal na iniwan ng Kikiao Land, at personal na nasaksihan ni Yang Kai ang lakas ng Grand Formation na ito. Noon, umasa si Shu Huang sa engranding pormasayon na ito upang labanan ang maraming mid-grade Heaven Opening Realm ng Kikiao Land ng mag-isa. Nasugatan pa niya ng husto ang Kikiao Heavenly Monarch at napatay ang 3 Earth Protector. Ang lakas ng engranding pormasayon na ito ay kailangang-kailangan. At ngayon, ang Great Master na ito na si Wu Liang ay maaaring aktwal na mag-upgrade ng engranding pormasayon at mapataas ang kapangyarihan nito ng 20%. Gaano kahanga-hanga ang mga nagawa ng matandang ito sa larangan ng mga pormasayon? Hindi naman siya pwedeng magmayabang, diba? Pagkatapos ng lahat, ang pag-upgrade ng gayong engranding pormasayon ay hindi isang madaling gawain. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang Lady Boss, at nakita niya ang banayad na tango nito. Maliwanag, pinagkakatiwalaan din niya itong Great Master na si Wu Liang. Agad na nag-relax si Yang Kai, at muling nagtanong. Kung gayon, paano naman ang pangatlong opsyon? Saglit na nag-isip si Great Master Wu Liang, pagkatapos ay nagsabi. Ang ikatlong opsyon ay para sa matandang ito na mag-set up ng isang bagong pormasayon sa ibabaw ng pagpe-preserve sa pundasyon ng Grand Formation na ito. Ito ay tumatagal ng pinakamaraming oras, at ang gastos ay napakalaki din ngunit mas mataas. Ito ay hindi bababa sa 5 beses na mas mahal kaysa sa unang opsyon, ngunit maaari nitong dagdagan ang lakas ng Grand Formation ng 50%. Ang pangalawang opsyon ay dinoble ang gastos at pinataas ang lakas ng Grand Formation ng 20%, ngunit ang pangatlong opsyon ay magtataas lamang ng lakas ng Grand Formation ng 50%. Sa mga tuntunin ng ratio ng cost performance, ang pangatlong opsyon ay walang alinlangan na mas mababa kaysa sa pangalawang opsyon. Gayunpaman, ang isang Grand Formation ay ang proteksyon ng isang lugar, kaya paano ito makalkula sa mga tuntunin ng gastos? Bukod dito, para sa isang bagay tulad ng isang engranding pormasayon, mas malaki ang lakas ng engranding pormasayon, mas mataas ang halaga. Pinlano ni Yang Kai na ay migrate ang lahat mula sa Star Boundary, kaya kailangan muna niyang lumikha ng ligtas na kapaligiran para sa kanila. Ang ganitong uri ng kaligtasan ay hindi nangangahulugan na magkakaroon ng proteksyon sa lahat ng dako, ngunit magkakaroon ng paraan upang ipagtanggol laban sa panganib pagdating nito. Kaya naman, nagpasya siyang walang pag-aalinlangan. Piliin natin ang pangatlong opsyon. Mahihirapan ako kay Great Master para gawin ito. Nagulat si Great Master Wu Liang, at pinalaki niya si Yang Kai. Bata, baka hindi mo alam kung magkano ang gagastusin para ayusin ang Grand Formation na ito. Sa kanyang opinyon, si Yang Kai ay ang Emperor Realm lamang. Kahit na nakuha niya ang ari-arian na ito ng nagkataon, gaano kaya karami ang kayamanan niya? Ang pag-aayos ng gayong engranding pormasayon ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng ordinaryong puwersa ng ikatlong baitang, lalo pa ang Emperor Realm. Kinagat ng Lady Boss ang kanyang mga labi at ngumiti. Magtiwala ka, Great Master, ang katulong kong ito ay gumawa ng windfall kani-kanina lang, kaya dapat ay kayang-kaya niya ito. Basta gawin mo ang gusto niya. Marami siyang natutunan tungkol kay Yang Kai sa Great Cosmological Realm mula kay Luzo, kaya paanong hindi niya malalaman na napakayaman niya ngayon na kaya niyang kalabanan ang isang buong bansa. Ang kayamanan na ninakawan ni Qi Xing sa Great Cosmological Realm ay masasabing lahat ay naging damit pangkasal para sa kanya. Ang halaga ng pagkukumpuni sa engranding pormasayon na ito ay malamang na hindi hihigit sa isang patak sa balde para kay Yang Kai.
Kahit na 5 beses ang gastos, malamang nawala. Tumingin si Great Master Wu Liang sa Lady Boss, pagkatapos ay tumingin kay Yang Kai, lihim na hulaan na ang batang ito ay nasa likuran niya si Madam Lan. Kahit na wala siyang sapat na kayamanan, malamang na hindi uupo si Madam Lan. Kaya, tumanggol siya, at sinabing, dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay magpasya tayo sa pangatlong opsyon. Gayunpaman, bago iyon, ang matandang ito ay kailangan pa ring makipag-usap sa iyo tungkol sa kabayaran. Mangyaring magsalita, Great Master. Magalang na sabi ni Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkasundo sina Yang Kai at Great Master Wu Liang. Dapat sabihin na ang presyo ng pag-imbite sa kanya upang gawin ang trabaho ay hindi maliit. Ang kanyang hinihinging presyo ay hindi naayos, ngunit natukoy ng halaga ng pag-set up ng Grand Formation. Gusto niyang singilin ang 20% ng gastos. Sa madaling salita, gaano man kalaki ang halaga, 20% ang babayaran niya. Malinaw na alam ng Lady Boss ang tungkol sa panuntunang ito matagal na ang nakalipas, kaya hindi siya nagsalita ng anuman. Martial Peak, Kabanata 4152, 9 Heavenly Layers Grand Array. Kung pipiliin ni Yang Kai ang pangatlong opsyon, walang alinlangang magiging kapaki-pakinabang ito kay Great Master Wu Liang dahil mas mataas ang halaga ng pag-set up ng Grand Array, mas maraming benepisyo ang kanyang makukuha. Sabik siya kay Yang Kai na piliin ang pangatlong opsyon. Medyo mataas ang presyong ito, ngunit kung talagang may ganoong kakayahan si Great Master Wu Liang, paanong hindi papayag si Yang Kai na magbayad ng ganoong presyo? May listahan dito. Ihanda ang mga materyales sa listahan sa lalong madaling panahon. Inilabas ni Great Master Wu Liang ang isang blanko na Jade Slip, at pagkatapos na abalahin ang sarili ng ilang sandali, ibinigay niya ang Jade Slip kay Yang Kai. Kinuha ito ni Yang Kai at sinulyapan ito, at lihim na hindi nakapagsalita. Ang mga materyales sa listahan ay marami, at malamang na mayroong hindi bababa sa 10,000 uri. Hindi niya nakilala ang karamihan sa kanila. Kung tutusin, matagal na siyang wala sa mundong ito, at marami sa mga materyales ang hindi naririnig. Gayunpaman, mayroon ding ilang mga materyales na mayroon na siya. Kung ito man ay ang yaman na ninakawan ni Chixing sa Great Cosmological Realm o ang nakatagong kamalig na naiwan sa 7 Possibilities Land, maraming materyales ang maaaring gamitin. Ipinasa ni Yang Kai ang listahan kay Yuhi, na nag-iwan sa kanya ng sakit ng ulo. Si Yang Kai ang nagayos para salubungin ang Lady Boss at Great Master Wu Liang. Ang maraming second grade na puwersa na dumating upang tumulong ay abala, at ang handaan ay handa na. Umupo sila sa kanilang mga upuan at nag-toasted sa isa't isa. Ang mga bisita at host ay lubos na nag-enjoy sa kanilang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, si Luzo at Laobay ay pumailang lang sa langit, dumaan sa puwang sa engranding hanay, at nawala. Ang dalawa ay patungo sa Star Market upang bumili ng mga materyales para sa pag-set up ng Grand Array. Bagamat maraming magagamit na materyales si Yang Kai, hindi sapat ang mga ito para ay set up ang Grand Array, kaya kailangan pa rin niyang pumunta sa Star Market para bilhin ang mga ito. Nagkaroon din ng Star Market sa teritoryo ng 7 Openings Land. Hindi ito kalakihan, ngunit hindi rin ito maliit. Maaari itong ituring na isang medium-sized na Star Market. Pagkatapos ng lahat, ang 7 Openings Land ay orihinal na isang second grade na puwersa lamang. Sa isang malaking teritoryo, hanggat hindi ito masyadong malayo, karaniwang magkakaroon ng Star Market, at ang laki ng Star Market ay malapit na nauugnay sa pinakamakapangyarihang puwersa sa malaking teritoryong ito. Halimbawa, ang Star Market kung saan matatagpuan ang Blessed Land ay isang malaking Star Market, at ang Star Market kung saan matatagpuan ang Great Moon Province ay isang maliit na Star Market. Naghiwalay sina Luzo at Laobay. Ang una ay pupunta sa isang Star Market sa malaking rehiyong ito, habang ang huli ay pupunta sa isang malaking Star Market. Ang paglalakbay sa pagbili ng mga materyales sa oras na ito ay mahaba, at aabutin ng hindi bababa sa 2 buwan para sa isang round trip. Ang Great Master na si Wu Liang ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Ginamit niya ang mga materyales na nasa kamay niya para maging abala. Nakikilos din ang mga alagad ng Golden Light Dock para tumulong. Bagamat marami sila, nagpupumilit pa rin silang mabuhay. Sa loob ng ilang araw, ang Great Emperor ng Universe World sa ilalim ng jurisdiction ng Voidlands ay nagdala din ng daan-daang tao at sa wakas ay nalutas ang kagyat na sitwasyon. Ang buong Void ay umugang sa aktibidad. Ikinalat ni Yang Kai ang mga mapagkukunan sa kanyang mga kamay sa maraming dami, na ginawa itong bahagi ng Void Protective Array. Makalipas ang kalahating buwan, bumalik si Chen Tianfei. Dati, sinunod niya ang mga tagubilin ni Yang Kai na i-escort si Meng Hong at ang iba papabalik sa Great Moon Prefecture. Bumalik lang siya pagkatapos na pumasok si Meng Hong at ang iba pa sa Great Moon Province.
Nang makita ang Lady Boss, napayuko si Fatty sa takot at kaba. Noon lang niya napagtanto na hindi nang bobola si Yang Kai nang sabihin niyang galing siya sa First Hotel. Matagal nang narinig ni Chen Tianfei ang maalamat na babaeng ito. Ngayong nakilala na niya ito, napagtanto niya na talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Ibinalik ni Chen Tianfei ang balita tungkol kay Lao Fang at sa iba pa. Matapos makapasok sa Great Mon Province, masigasig silang naglilinang at ngayon ay maayos na. Ang pangkalahatang kapaligiran ng Great Mon Province ay napakaganda. Bagamat sila ay sumali sa ibang pagkakataon, hindi sila binubuli ng sinuman. Sa pagkakataong ito, nang ihatid ni Chen Tianfei si Meng Hong at ang iba papabalik sa Great Mon Province, mainit siyang tinanggap ng Supreme Lord Dayo. Ang Supreme Lord Dayo ay isa lamang 3rd grade Heaven Opening Realm. Ang pagharap kay Chen Tianfei, na isang 4th grade Heaven Opening Realm, ay medyo nakaka-stress. Hinayaan niya siyang magpahinga ng isang araw, pagkatapos ay ipinadala siya upang tulungan ang Great Master na si Wu Liang. Lumipas ang mga araw, at unti-unting naperpekto ang Great Formation. Pagkalipas ng 2 buwan, sunod-sunod na bumalik sina Lu Zu at Lao Bai, na nagdala ng malaking bilang ng mga mapagkukunang kailangan para i-set up ang Great Formation. Ito ay nagbigay daan sa Great Master Wu Liang na i-set up ang Great Formation ng mas mabilis. Sa araw na ito, hinawakan ni Yang Kai ang isang jade slip at itinurok ang kanyang divine thought dito. Matapos suriin ng mahabang panahon, binawi niya ang kanyang divine thought at pinuri. Lady Boss, itong Great Master Wu Liang na natagpuan mo ay talagang kamangha-mangha. Humalaklak ang Lady Boss. Bagaman ang cultivation ni Great Master Wu Liang ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm lamang, sa buong 3,000 worlds, walang hihigit sa 1,000 tao ang makakalampas sa kanya sa formation daw. Kung hindi siya nagtitiwala sa kakayahan ng taong ito, bakit siya iimbitahan ng Lady Boss na itayo ang Great Formation? Gayunpaman, ang 3,000 mundo ay masyadong malaki, at maraming tao ang nagkaroon ng ganoong mga tagumpay sa formation daw. Bagamat maraming tao sa 3,000 mundo, marami ring tao ang legal inang ng formation daw. Ito ay isang mahusay na tagumpay na may rank sa nangungunang libo. Kinuha ang jade slip mula sa kamay ni Yang Kai, sinulyapan ito ng Lady Boss at itinaas ang kanyang kilay. Ang 9 Heaven. Ang jade slip na ito ay ipinadala ni Great Master Wu Liang, at naitala nito ang iba't ibang pundasyon at pundasyon ng Great Formation na ito. Pinangalanan ng Great Master na si Wu Liang ang Great Formation na ito sa Voidland 9 Heaven Great Formation. Ang ganitong Great Formation ay nakakagulat sa pangkalahatan. Hindi pa nakita o narinig ni Yang Kai ang ganoong bagay dati. Kung ito ay talagang na-set up, hindi banggitin na ang Void ay hindi malulutas, kahit na personal na umatake ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master, malamang na kailanganin niyang umatras na may sirang mga pakpak. Ang maliit na bibig ng Lady Boss ay nabuo ng isang bilog habang nakatingin siya kay Yang Kai ng may kasiyahan. Malamang na nakita ni Great Master Wu Liang ang iyong malalim na mapagkukunan sa pananalapi at gumawa ng ilang pagbabago sa Great Formation. Kung matagumpay na may set up ang Great Formation na ito, tataas ang kapangyarihan nito ng higit sa 50% lang. Tumanggo si Yang Kai. Kamakailan, ang saloobin ni Great Master Wu Liang sa kanya ay naging mas mabuti at mas mabuti. Hindi na siya walang pakialam gaya noong una silang nagkita. Dahil narito si Yang Kai, maaari siyang magpakawala at lumabas ng todo. Para sa isang Arraydaw Grandmaster, ang pinakakapanapanabot na bagay ay ang mag-set up ng Great Formation na matagal na niyang iniisip. 1,000 taon na niyang niluluto ang 9 Heavens Great Formation na ito sa kanyang puso, ngunit sa kasamaang palad, walang puwersa na magpapahintulot sa kanya na ipakita ang kanyang talento. Bagamat maraming puwersa ang humiling sa kanya na kumilos sa paglipas ng mga taon, sa huli, ito ay upang ayusin lamang ang orihinal na Great Formation dahil ang mga mapagkukunan na kailangan upang may set up ang 9 Heavens Great Formation na ito ay napakahusay. Kayang-kaya ito ni Yang Kai. Sa nakalipas na 2 buwan, natuklasan ng Great Master na si Wu Liang na anuman ang mga materyales na kailangan niya, maaaring alisin ito ni Yang Kai, at walang mga paghihigpit sa kanya. Magagawa niya ang anumang gusto niya sa Great Formation. Ano ang dapat pag-alinlangan? Ang 9 Heavens Great Master Wu Liang ay ang pinakatuktok at crystallization ng kanyang paglilinang sa buhay, at magagamit niya ang Voidland upang ipakita ito. Kamakailan, ang sigasig ng dakilang guro na si Wu Liang para sa pag-set up ng Great Formation ay hindi pa nagagawang mataas. Araw-araw at gabi-gabi, hindi siya natutulog o nagpapahinga. Ang libu-libong mga tao na pumunta sa Voidland upang tumulong ay inutusan sa paligid, at lahat sila ay pagod na wala man lang oras upang magpahinga. Gayunpaman, kung gusto niyang iset up ang 9 Heavens Great Formation,
kailangan pa rin niya ang buong suporta ni Yang Kai, dahil masyadong malaki ang mga resources na kailangan. Ito ay ilang beses na mas mahal kaysa sa ikatlong plano na dati niyang iminungkahi. Upang ilipat si Yang Kai, hindi lamang ipinaliwanag ni Great Master Wu Liang ang iba't ibang benepisyo at kapangyarihan ng Nine Heavens Great Formation sa Jade Scroll, ngunit hindi rin siya nag-atubiling ibaba ang kanyang sariling status, na nagsasabi na kung ang Great Formation ay itinakda, kukuha lang siya ng 10% ng reward. Lahat ito ay para ilipat si Yang Kai. Dapat malaman na ang kanyang 20% na gantimpala ay isang panuntunan na hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Nag-set up din siya ng Great Formations para sa maraming second grade na puwersa, at nagtrabaho pa nga para sa ilang Blessed Lands, ngunit hindi niya kailanman ibinaba ang kanyang presyo. Ngayon, gayunpaman, sa harap ni Yang Kai, ang Emperor Realm, talagang nagkusa siyang itaas ang puntong ito. Mula dito, makikita ng isa ang kanyang pagnanais at determinasyon na itayo ang Nine Heavens Great Formation. Ano sa tingin mo? Napatingin sa kanya ang Lady Boss. Nagtanong si Yang Kai bilang ganti. Ano sa palagay mo, Lady Boss? Humalaklak ang Lady Boss. Ito ang iyong negosyo, at tinatanong mo ako. Wala akong pagtutol. Bahagyang tumango si Yang Kai, pagkatapos ay kinuha ang Jade Scroll at pinag-aralan ito sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya kay Great Master Wu Liang. Pumayag ako. Kung gagawin niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Gusto ni Great Master Wu Liang na i-set up ang Nine Heavens Great Formation, kaya paanong ayaw ni Yang Kai? Naantig din siya sa kapangyarihan ng Nine Heavens Great Formation. Sa loob ng Yin Spirit Land, ang Great Master na si Wu Liang ay tumangala sa langit at tumawa ng malakas, tinatakot si Chen Tianfei. Hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan ng matandang ito. Sa gitnang bulwagan ng Earth Spirit Land, napatingin din si Yu He sa Jade Scroll at sinabing may gulat na ekspresyon. Young Master, kung gusto mong iset up ang Nine Heavens Great Formation, hindi lang kailangan mo ng malaking halaga ng mga mapagkukunan, ngunit kakailanganin mo rin ng maraming artifact. Tumango si Yang Kai at sinabing, oo, marami akong artifact na nasa kamay ko. Magagamit ang mga ito para pataasin ang kapangyarihan ng Great Formation, ngunit kailangan ko pa ring maghanap ng ilang makapangyarihang artifact para gumanap bilang array course. Mayroon siyang malaking bilang ng mga artifact na nasa kamay, at mayroong maraming uri ng mga artifact. Pagkatapos ng lahat, nakapulot siya ng libu-libong space rings sa Great Cosmological Realm. Mayroong maraming artifact sa space rings na iyon, ngunit ang kapangyarihan ng mga artifact na iyon ay hindi pantay. Maaari nilang dagdagan ang kapangyarihan ng Great Formation, ngunit hindi sila maaaring kumilos bilang array course. Ang Nine Heavens Great Formation, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay magkakaroon ng 9 na layer ng spirit arrays kapag matagumpay itong na-set up. Ito ay isang mahusay na spirit array na pinagsama ang proteksyon, secret arts, at pagtatago. Isa itong mahusay na spirit array na dadami ng walang hanggan. Kung hindi masisira ang Nine Heavens Great Formation na ito, makalimutan ng isa ang pagpasok sa Voidland. Kahit na ang spirit array na ito ay hindi kasing husay ng protective spirit arrays ng Blessed Land, hindi ito nalalayo. Sa 3,000 dakilang mundo, walang spirit array ng second grade na puwersa na maihahambing dito. Sa Nine Heavens Great Formation, ang unang 3 layer ay mga auxiliary spirit array na maaaring magpapahintulot sa Great Formation na sumipsip ng kapangyarihan ng mga bituin sa lahat ng oras, na binabawasan ang pagkonsumo ng operasyon ng Great Formation. Isa itong napaka-praktikal na spirit array. Pagkatapos ng lahat, kapag ang Nine Heavens Great Formation ay na-activate, ang pagkonsumo ay masyadong malaki. Kahit na si Yang Kai ay kasing yaman ng isang bansa, hindi niya ito kayang suportahan ng matagal. Gamit ang unang 3 auxiliary na spirit array, maaari siyang mag-imbak ng enerhiya para sa Great Formation at ilabas ito kapag kinakailangan, na binabawasan ang paggasta. Mayroon din itong ilang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Hanggat ang Great Formation ay hindi masyadong malubhang nasira, hindi na kailangang sadyang ayusin ito. Ang Nine Heavens Great Formation ay unti-unting makakabawi sa sarili nitong. Ang gitnang 3 layer ay protective spirit arrays. Ang isa ay concealment. Kapag na-activate na, maaari nitong mawala ang buong void ng walang bakas. Kung walang makapangyarihang paraan ng paghahanap, imposibleng makahanap ng bakas. Ang isa ay hallucination. Ang pagpasok sa spirit array na ito ay magdudulot ng hallucination sa isang cultivator. Concealment man ito o ang array ay ng hallucination Great Formation, si Yang Kai ay may plano na para dito, kaya hindi na niya kailangang maglaan ng labis na pagsisikap dito. Naroon din ang protective spirit array. Ang array ay ng spirit array na ito ay nangangailangan ng ilang makapangyarihang defensive artifact.
Ang huling tatlong layer ay ang Killing Spirit Array na may walang katapusang kapangyarihan. Nangangailangan din sila ng malalakas na Killing Spirit Array bilang array ay. Dalawa sa kanila si Yang Kai, kaya kailangan niya ng isa pa. Ang bawat isa sa Nine Heavens Great Formation ay may sariling natatanging gamit, ngunit malapit din silang magkaugnay. Si Grandmaster Wu Liang, na lumikha nitong Nine Heavens Great Formation, ay masasabing isang kamangha-manghang talento.